tayong dalawang ministro doon, may isang pastor at kanilang pamilya. Sa meron din tayong pastor po sa Australia, madalas pong nakalag-on dito kapag ministerial meeting. Sina kapatid na Lando Pajardo at ang kanyang pamilya. Mga kapatid sa gitnang silangan, mga kapatid sa Singapore, nakarating ati isang nasa Singapore, mga taga-Hapon na mga kapatid, sa ating lahat, isang magandang umaga po at sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Amang Diyos at ng kanyang bugtong na anak. Ang ating pong gawain sa umagang ito ay ito pong buong umaga ay gawaing pagsamba. At sa hapon po, iba pang gawain, kasama na po ang mga paghahandog. Ibig pong sabihin, kung ito'y gawaing pagsamba, itutuon po natin ang ating mga kaisipan, buong puso't pagkatao sa ating pagsamba sa umagang ito. Ibig din pong sabihin, mga kapatid, wala po yung mga nasa mga tindahan, wala yung mga nagtitinda. Kaya, kasi obserbasyon po namin nakarang taon, habang may nagmimensahe, nagkalat ang mga kapatid, kwentuhan, may mga kabataang nagtitinda, kabataan po sa iglesia, pwede na po yun after lunch. Total, hindi naman sila lalayo. Pero sa umagang ito, na pagsamba, ibigay po natin. Kasi tayo, mapagreklamo. Pag hindi binigay ng Diyos sa buong pagpapala, bakit ganito lang kaya ang buhay ko? Ba't ganito ang kalusugan ko? Ikaw naman kapatid, pag araw ng pasalamat, hindi mo nang binibigay ng buo. Excuse lang yung mga naantala sa daan, pero kung andito ka ng oras ng pagsamba, ibigay mo na ng buo. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, panahon pa ni Moises, ibigay mo ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Kulang doon, hindi talagang sapagkat sinabi po sa 12:1 ng Roma, ihandog natin, iharap natin ang ating mga sarili na mga haing buhay. Banal at kaaya-ay na siya nating katampatang pagsamba. Pag sinabing haing buhay, talagang nandito ang buong focus niya, buong konsentrasyon niya. Kaya kabilang po doon yung pagsa-silent mode o profile ng ating cellphones. Kasi hati, kapatid, ang iyong atensyon. Pag tunog o pag-ring ng cellphone mo, paano na yung pakikinig mo ng mensahe? At best siguro, pwedeng i-vibrate lang. Kung kayo namang iyop, iyop nyo na. At bilang pagrespeto doon sa nasa taas, na nandito ang presensya ng Espiritu, iwasan natin yung daldalan sa magkakatabi. Yung gala ng gala. Total, nung nakaraang mga araw, naggala-gala na tayo sa mga mall. Ngayon, hindi na po panahon yon. Kasi yung ating sasambahin Diyos, yan yung nagbigay ng buhay natin kalakasan. Kung hindi mo ibibigay yung buong atensyon mo sa Kanya sa ngayon, huwag ka magrereklamo. Kapag ang Diyos naman, hindi Kanya, dead ma ka sa Kanya. Totoo po yun. Sabi pa nga sa matandang tipan, kapag kayo ay takot na, hindi ko papansinin. Paantakot nyo parang na talaga, tatawag kayo, hindi ako makikinig, hindi ako sasagot. Kaya mahalaga po na ibigay natin ang ating buong atensyon, lalo na po sa umaga ito ng ating pagsamba. Lalo po ang ating guest speaker ay imported from Pasay City, California. Philippines. Ibigay po natin sa kanya yung ating pakikinig. Yun ang sasabihin niya, galing sa taas yun at magpapatibay sa bawat isa sa atin.
Ano po ang ating magiging pagharap? Mga 10 minutes lang po kung kayo mag-alala. Kasi introduction pa lang ito. Ang malaking bahagi kaya doon sa magsasalita po mamaya. Ano ba ang mahalagang makita natin? Sa nakarang 363 days, ano ang pwede nating balikan? Masarap ba ang alaala nung dadaan ng taon? Mula Enero hanggang ngayon? Ang kwento ko, mga 363 days pa lang eh. Humigit kumulang o sumobra ng konti. Naalala mo ba kapatid kung nakailang beses kang lumiban sa pagsamba? At yung ibang pagliban mo may excuse ka pa. Kasi naman, kung hindi ko kasi naman, naalala mo rin ba kung paanong parang sinumbatan mo ang Diyos nung magkasakit ka? Bakit ikaw pa? Hindi ba aktibo ka naman sa iyong palagay? Ba't ikaw pa nagkasakit ng ganon? Ba't ikaw ang binagyo ang iyong mga pananim? Bakit ikaw ang tinamaan ng kung ano-ano? Babalikan natin yon. Hindi sa dahilang ang pag-asa'y nawawala sa atin. Kundi, sabi nga sa unang Pedro 1:3, ipinanganak kayo sa isang buhay na pag-asa. Living hope. Pagbuhay na pag-asa, ano ang kahulugan sa buhay natin noon? Pagbuhay na pag-asa, hindi namamatay na pag-asa. Kahit anong dumating na problema, pagsubok, sagabal sa buhay mo, kay pampamilyang problema, personal, pangkabuhayan, karamdaman o pampisikal, pag sinabing buhay na pag-asa, hindi nawawalan ng loob. Hindi nangihina, hindi nanlulupaypay, ni aayaw man. Kasi nga buhay na pag-asa. At itong papasok na taon, 2012, mabubuhay pa rin tayo sa pag-asa. Ano ba yung buhay na pag-asang yon? Ang unang binabanggit sa Pedrong buhay na pag-asa, yun ay sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. So, naka-insure na tayo. Kaya, binabati po natin ang mga senior citizens na nakarating dito. Pag sinabi pong senior citizens, papabata po sila, papabata. Pero napakahalaga po ng kanilang presensya. Senior citizens of heaven. Kami medyo bata pa po kami. Matabala pa po kami. Na napakahalaga nun sa Panginoon. Tiyak na tayo dun sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang natitira na lang, panghawakan yun. Importante po yun. Yung aral na yun. 4:13 ng Kawikaan, sabi ni Haring Solomon, panghawakan mo yan na mahigpit, yung aral na yan, sapagkat siyang iyong buhay. Ano kung sabihin nila, may humiwalay na yata sa inyo Kakarampot kayo. Yung ba ang basihan ng Diyos? Ano ba ang basihan ng Diyos? Yung dami? Hindi nga Ang daming panlaban sa mga kaaway ng bansang Israel. Libo-libo ang mga sundalo kaya, bakit pinareduce ng Diyos sa 300 lang ang natirang magipaglaban sa gyera? Bakit ang dami ng tao ng panahon ni Noah o ni Noe? Bakit 8 kalwala ang napunta sa daong? Nung sunugin at hukuman ng Sodoma at Gomora, 4-1, 4 sanang maliligtas sa pagkagunaw. -1 dahil lumingon yung asawa ni Lot. Hindi pinag-usapan po yung kakaunti tayo, pinag-usapan sa pamantayan po ng Diyos, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Tandaan po natin yon. Meron talagang hihiwalay, hindi maaalis yun. Pero importante, yung nananatili sa kalooban ng Diyos, yun ang may tiyak na buhay na pag-asa. Papasok po ang bagong taon. Ano po ang gustong ibahagi sa atin ni Apostol Pablo? Sa 8 pangkat po ng Roma,
tungkol pa rin po sa pag-asa, talatang 20